Jesus lives, and so shall I. I'll be raised from the dust with Christ on high. Jesus lives, no more to die. Sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 15, mula sa mga talatang 12 hanggang 22. Ganito po ang sinasabi. Ngayon, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayoy, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay para sa buhay ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit, ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Lord, maraming salamat po sa araw nito, Panginoon, bilang pag-aalaala, Panginoon, bilang commemoration, Panginoon, na muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy kaunawang po sa amin yung kahalagahan at paano, Panginoon, binuhay muli ng aming Panginoon Kristo. Kami rin naman, God, ibubuhay muli the last days. Lord, samahan po kami habang kami nagpapatuloy sa inyong banal ng Espiritu, God. Isa pong patuloy, mag-usap po sa amin. Kumain po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo. Maligayang muling pagkabuhay sa inyong lahat. Kayo po ba ay naniniwala na binuhay na mabuli ng Diyos ang ating Panginoon sa Kristo? Kayo din po ba ay naniniwala na tayo ay bubuhay mabuli? Paano binuhay ang ating Panginoon sa Kristo? Pagkat kung hindi po kayo naniniwala, ay pwede na po tayong umuwi. Ang title po is a blessed assurance.
No? Kung malayo yata sa topic. Di ba? Pag titingnan mo ang iyong Biblia, no? Our resurrection, sabi dun sa Tagalog, ay ang muling pagkabuhay ng mga patay. So yung pong opening verses of this chapter 15, no, ay pinaalalahanan po tayo ni Apostol Paul, no, yung doctrine patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo mula sa mga patay. Ay ito po ay isang vital and foundational doctrine. No? In fact, sinasabi po niya sa atin, ito po ay isang mahalagang sangkap, no? Ng Gospel of Grace. No? Po sa verse 3 and verse 4 ng chapter 15. At sa ganong kaisipan, nagpatuloy po si Apostle Paul to offer proof that Jesus did indeed raise from the dead. Doon po sa verse 5 to 8 ng parehong chapter. At ganoon din po, doon po sa Corinto, meron pong mga miyembro ng church, no, na nag-aalinlangan dito po sa katotohanan ito. Katotohanan of the resurrection of the Lord Jesus from the dead. At dito po sa chapter na to, sinisulat ni Apostle Paul, ay nire-remind po tayo na yung resurrection is essential to salvation and to any hope of heaven. At sa kanyang pagpupursigi na pukawin, no, yung mga Corinthian believers para sa mahalaga o kalagahan ng muling pagkabuhay, ay ipininta po niya as a picture kung paano yung buhay, no, would be like kung walang muling pagkabuhay ng mga patay. Walang muling pagkabuhay. At makikita po natin, if there had been no resurrection from the dead, then we will be in a sad shape ngayong hapon po na ito kung walang muling pagkabuhay sa mga patay. So yung doctrine po of the resurrection of the body set Christianity apart from philosophies and religion that hold a low view and give little value of the body. Of course, sabi po, ito daw po yung linchpin. Ano ba yung linchpin? Kapag yung isang equipment ay meron siyang nilalagay ng lock. At dahil nung dulo po doon, nilalagay ng linchpin para pang-lock para hindi nung umalis yung lock. Kumbaga, ito daw po yung linchpin of the Christian faith. Is the historical bodily resurrection of Jesus. Wala daw resurrection, walang Christianism. Wala po ba kayo? So the resurrection of the human body is a future event that has compelling implication for our personal lives. Kung walang muling pagkabuhay, kung ito ay hindi totoo, then kalimutan na natin about yung ating future at mamuhay tayo kung paano tayo mamuhay ngayon. Forget na yung future.
Kasi magkatapos mo palang mamatay, wala na. No? Sabi nga, ayan, kumain, matulog, magalak. Because tomorrow, you will die. So, dito pong mga taga-Korinto, no, ay hindi po nila maunawaan o yung kanilang misconception patungkol po dito sa necessity of a general resurrection as well as yung punctuality of the resurrection of the body. So at ito po ay kinorek ni Apostle Paul dito po sa ating pasahe, chapter 15 ng 1 Corinthians, mula verse 12 hanggang 19. Ang sabi po ni Apostle Paul doon sa mga Corinthian, no? You could believe in the resurrection of the Savior, but not the resurrection of the saint. Naniniwala kayo sa muling pagkabuhay ng manunubos, subalit hindi yung kanyang mga binubos, niligtas. At pinakikita po dito ni Apostle Paul yung pong general resurrection ay not possibly believe kung hindi po nabuhay mabuli yung ating Panginoon sa Kristo. At pinakita rin po ni Apostle Paul yung pong devastating consequences of a dead, lifeless, non-resurrected Jesus. No? At pumihit po si Apostle Paul from the gloom to doom. No? At makikita po natin kung paano po inilay down ni Apostle Paul dito sa ating text ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Jesus' resurrection is actually a guarantee of our resurrection. Because He was risen, He was raised, we will be raised too. At makita po natin dito, the first resurrection of Jesus guaranteed several phases of the future resurrection to come. So ano po yung kaibahan ng Kristyanismo sa ibang mga religion? What makes Christianity so different and so distinct is not just the teaching of Jesus. Hindi lang po yung mga katuruan ng ating Panginoon Kristo. Hindi lang yung buhay ng ating Panginoon Kristo. Or even yung kanyang kamatayan. What makes Christianity so different ay on that simple moment in time. It may be even a period of time na hindi natin masukat because what happened ay nasa maikling panahon lang, no? Naganap ang history na to na hindi naganap noon. A man was permanently and eternally raised from the dead in a body that could never die again. Siya ay nabuhay at hindi na muli mamamatay. At dito po sa 1 Corinthians chapter 15, sinasabi po yun. Christ was raised from the dead in an incorruptible, immortal, eternal, heavenly body that is impervious to death. So ito po, katotohanan na ito is the non-negotiable foundation of Christianity. But what if the resurrection of Jesus never happened? Kung hindi naganap ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus.
What if the body of Jesus was truly discovered nung sila po ay pumasok doon sa libingan? What if Jesus Christ has not raised from the dead and there is no resurrection of the dead for anyone? At marami pong mga tao sa Corinthian Church na kino-question po nila yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Subalit yung iba, hindi po dinideny yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo sapagkat sinasabi ito sa ating mga nakarang pag-aaral, yung mga witnesses, mga apostol, at may mga 500 pang mga witnesses na nabubuhay pa noong panahon yon na pwede silang tanungin patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. If there is no resurrection, and therefore Christ has not been raised, no, yun daw pong resulta ay catastrophic for both the church and the world. There is no gospel. There is no future hope. And we are still dead in our sin. Yun po yung introduction. At tutungo po tayo sa ating text. If there was no resurrection from the dead, then meron po tayo doon sa verse 12 to 13, no foundation. Wala pong foundation ng ating pananampalataya. I-remind po na tayo ni Apostle Paul that if there is no resurrection from the dead, then Jesus did not rise again. If He is dead, then everything we believe is come crashing down around us. Yung lahat ng ating pinaniniwalaan. Kung wala daw muling pagkabuhay mula sa mga patay, at ating Panginoon Kristo mismo is no better than the tens of thousands of other who claim to be sent by God. Kagaya rin siya nung mga libo-libong nagke-claim na sila ay sinubok ng Diyos kung hindi siya muling nabuhay sa mga patay. If He did not rise, then His death was the unfortunate end to a misspent life, and His teaching are nothing more than a raving, ng pinahayag ng isang hangal na tao. Ito raw ay totoo that kung walang muling pagkabuhay sa mga patay, yung ating mga paniniwala na chine-cherish natin, ay baliwala. If Jesus is still nandun po siya sa tomb, sa mga oras na ito, then our way of life is a farce, and we are among the greatest of fools who have ever walked upon this planet. At kung daw ang ating Panginoong Kristo ay patay, so yun daw kung ating system of belief ay patay din. Yung ating foundation ay crumble, bubuho sa amin. Kung walang muling pagkabuhay sa mga patay, sinasabi po ni Apostle Paul dito sa ating pasahe, dito sa chapter 15, sinimulan niya po yung kanyang recitation of the gospel because yun daw pong the gospel of Christianity and the Christianity of the gospel have one thing in common. Yung gospel of Christianity at yung Christianity of the gospel
have one thing in common. Both are meaningless apart from the resurrection of Jesus. Both the general resurrection of the believers and the particular resurrection of Jesus are joined and hit at the hip, no? Hindi po pwedeng paghiwalayin. At kung daw si Kristo na ipinoproclaim natin na hindi nabuhay mula sa mga patay, paano masasabi natin kung iba na merong muling pagkabuhay mula sa mga patay? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. At dito po sa Corinthians Church, ay maaaring na-adapt po nila yung thinking ng marami sa mga Greco-Romans that the soul is immortal. But once the body dies, it is stay dead forever. Yan po yung kanilang paniniwala. Apparently, they wanted to hold to the resurrection of Jesus in particular, but not the resurrection of believers in general. Naniniwala po sila. Hindi nila dinideny yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Subalit, yung muling pagkabuhay ng mga believers, hindi po sila naniniwala. At sabi po ni Apostle Paul, you cannot say that believers will not be raised from the dead, but that Christ has been raised from the dead. Bakit? Dahil daw, we are linked with Christ, and His destiny is our destiny. Union with Christ means we share all that is including po yung resurrection. It is non-essential and illogical to affirm Christ's resurrection and then i-deny po daw natin yung ating resurrection. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo. At pagkatapos po din sa verse 14, sinasabi po ni Apostle Paul that our preaching is vain. Sabi po niya. No? Yung kanilang pangangaral ay walang kabuluhan. No? Paul tells us that if Jesus is dead, then all the preacher have wasted. No? Piniwaste lang po nila yung kanilang panahon. No? Sa pagpoproklama, sa pagpapahayag ng mensahe patungkol sa muling pagkabuhay. From the first witness, Mary Magdalene, doon sa John 20 verse 2, at doon sa mga hundreds of people mentioned doon po sa verses 5 to 8 ng ating text, at yung mga great men na kagaya ni Spurgeon, Wesley, Edward, nila Criswell, at marami pang iba, no, ay sila daw po ay mga hangal kung ang ating Panginoon sa Kristo ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay. If there is no bodily resurrection, then preaching is in vain. No? At inilay po ni Apostle Paul yung consequences of a dead Jesus. A dead Jesus who is still in the tomb. At makikita po natin sa ating pasahe, no? Nandun po yung conditional sentences throughout this section na nagsisimula po doon sa if. Kung pagmamasdan nyo yung ating
pasay from 14 hanggang 18. No? If the condition being an assumed fact, if one thing is true, then yung conclusion must be true. Yun po yung inilalahad ni Apostle Paul dito sa ating pasahe. So the first conclusion is this: kung ang ating Panginoong Kristo ay hindi muling binuhay mula sa mga patay, sabi niya, yung aming pangaral ay walang kabuluhan. And then Jesus affects not just the messenger, but the message. If Jesus Christ has not been raised from the dead, preachers of the gospel are wasting their time preaching the gospel. Yung daw pong mga preacher of the gospel ay nagsasayang lamang ng oras na i-preach yung gospel. Yung kanilang pangangaral ay walang kabuluhan, no effect, it has no power. Yun po yung sabi ni Apostle Paul. Yung pong implication of Christ has not been raised are massive. At si Apostle Paul po, nais niya sa mga Corinthians na makita nila completely yung gospel is undercut by such claim. Yung baliwala yung gospel kapag yung claim nila ay hindi muling nabuhay ang Panginoon Kristo mula sa mga patay. What Paul is preaching is useless. Without the resurrection, sabi po ni Apostle Paul, all preaching would have been a waste of time. So kung kaya po, kanina, tinanong ko kung naniniwala kayo na may resurrection, no? Kung hindi, ay waste time po yung ginagawa ko dito. Nakakauwi na po. Yung kung ating mga pagtitipon na gaya nito, yung mensahe na inyong narinig at mga nabasa, no? At yung mga Christian books na inyong binasa, yung mga tapes o mga radio, TV, broadcast na inyong mga narinig, no? Ang lahat kong yun ay totally waste of time kung si Jesus ay hindi muling binuhay mula sa mga patay. Pero sasabihin naman ng isa, ay ng iba, ng ilan, sasabihin nila, no? There is still a lot left to Christianity when you take away the resurrection. No? Marami pa naman kapag tinanggal mo yung resurrection. No? Nandyan yung mga gandang turo ng ating Panginoon Kristo na crystal clear na kanyang itinuro dun sa Sermon on the Mount. No? At nandyan din naman yung pagkamatay ng ating Panginoon Kristo at yung kanyang crucifixion. He would still have died for our sins. He would still have that even though wala po yung resurrection, sabi niya, nandiyan naman yung mga katuruan. Yeah, of course, nandiyan yung mga katuruan. But ang pinupunto po ni Apostle Paul dito, no? Ano po yung ibig niya sabihin? Without the resurrection, not one of those things will do us the least bit of good. No? Because there will be no power we could lay hold of and obey. Nandiyan nga yung mga yan. No? But walang kapangyarihan na pwede natin magawakan. The teaching of Jesus would only condemn us more. They would only reveal how much farther away we are from the mind and heart of God.
than we ever thought. So yung pong kamatayan ng ating Panginoon Kristo would but hold out to us an empty promise na hindi mapupulfill at hindi natin mapapanghawakan. So we will be even more despairing. So without the resurrection, all preaching would be in vain. Sa verse 14 pa din po, ang sabi po ron, our faith is in vain. Sinasabi ni Apostle Paul that if Jesus is still dead, then we are wasting our time serving Him and worshiping Him. Waste of time now. If Jesus is really still dead, then you and I would be just a well of worshiping a rock, a tree, or an image na walang buhay. If Jesus is still in the grave, at lahat daw ng ating gagawin is false at kaibangan lang. If there is no bodily resurrection, then faith in Christ is futile. Walang katuturan. Without the resurrection, all Christian faith, sabi ni Apostle Paul, will be useless. Ano daw yung point na pumupunta tayo sa church tuwing Sunday? Nagaya nito. Ano yung katuturan na tayo ay umattend ng mga devotion, prayer, Bible study tuwing Monday? O di kaya naman yung prayer meeting pag Wednesday? O minsan may mga pa tayong inaakinan. At ano ba kaya ang katuturan ng ating pagbabasa ng Scripture? Na sinusubok daw nating maniwala na mayroong Diyos na magtutulong sa atin. All that will be worthless and useless, sabi po ni Apostle Paul. It will be only a kind of religious gain. Dalawang beses po sinabi ni Apostle Paul that faith is futile or in vain if Jesus is not raised from the dead. Kung wala daw pong resurrection ng ating Savior, no sermon regardless of how beautiful, how rhetorical, how logical, or how stimulating is really worth nothing kung walang resurrection ng ating Panginoon Kristo. The message is vain. Yung ibig pong sabihin ay empty. Yung ating pananampalataya sa mensahe ay walang kabuluhan kung walang resurrection. If Jesus Christ is dead, not even the great Apostle Paul had anything worth saying to anyone about his life or the next life to come kung walang resurrection. There was nothing worth hearing. There was nothing worth believing kung walang resurrection. Marahil ang mensahe ay colorful, subalit kung walang resurrection, para lang daw itong nasa alabang o inaswing. At pagkatapos nun po sa verse 15, inilahad din ni Apostle Paul that yung pong ating pag-witness ay false. We are false witnesses
kung walang resurrection. Sinasabi ni Apostle Paul na yung mga Kristiyano, no, na nagbabahagi ng mensahe patungkol sa salvation through the crucified and resurrected Jesus ay mga sinungaling. If Jesus is not raised from the dead. Sa tuwing bubuksan daw natin yung ating mga bibig para umawit. Sa tuwing bubuksan natin yung ating mga bibig para maging saksi, o testify, o mangaral, o ano man yung ating gagawin patungkol sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, then we are liar if we did not raise from the dead. Tayo ay mga sinungaling lang kung hindi siya nabuhay mula sa mga patay. Pasinin po natin si Apostle Paul. Paul was a man of wealth. Yung kanyang social standing. May influensya siya at meron siyang great education. Yet he was willing to throw all of that away from the cause of Jesus. Siya po ay pinagpapalo, nakulong, assaulted, binato, at iniwang halos wala ng buhay. Ito yung tao who was one time nakita natin sa ating mga pag-aaral, no? Siya ang umuusig sa mga Christian, no? At yung kanyang isang layunin, no, ay wasakin yung lahat na nakaugnay sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. For Paul to turn his back on everything he loved and then devote his life to spreading a lie is simply too much to believe. Iiwanan niyang lahat ng yon, tapos mangangaral siya ng mga kasinungalingan. No? Hindi natin kapani-paniwala. If Paul did this, then he was absolutely crazy. Iwanan mo yung wealth mo, yung katanyagan mo, yung influence mo, usigin mo yung mga to, tapos ipangangaral mo yung Diyos, no? Yung Kristo na hindi nabuhay mula sa mga patay, then isa kang mali. If there is no resurrection, then we are false witnesses. Paul moves from the pulpit, no? Sabi niya kami, at pagkatapos ay tumungo siya doon sa mga nakaupo dyan. No? Kayo, sabi niya, no? Yung kanyang pangusap ay sa mga mananampalataya ni Kristo. Moreover, if we are found to be false witnesses about God, or sa ESV sabi ng misrepresenting God, because we have testified wrongly patungkol sa Diyos na binuhay muli, yung Kristo na hindi naman nabuhay muli. Sa katunayan, siya ay patay at hindi nabuhay. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. Dahil po sa ating text. Yung pong word na false witness ay combination po ng dalawang word, na Greek word. Yung una po ay yung false, ang ibig pong sabihin sa Greek ay pseudo. P-S-E-U-D-O. Pseudo. Kapag sinabing pseudo-intellectual, ito po yung someone who thinks he is smart when he really is not. No? Nasabi niya, smart ako. Pero hindi naman pala. Yun yung
pseudo-intellectual. Kapag sinabi naman na pseudonym, is a false name. So, at yung pong yung pong word na false witness, ito po yung English word na martyr. No? At originally, ito pong salitang martyr, ang ibig sabihin po ay witness. And simply put, if Jesus Christ has not been raised from the dead, then those of us na witness of the gospel, nagbabahagi ng mabuting balita o nagpo-proclaim ng mabuting balita, simply, tayo ay mga sinungaling. No? We are guilty of spiritual perjury o panunumpa ng walang katotohanan. Sa katunayan daw, Paul said that if Christ has not been raised from the dead, then Jesus himself would be a liar. Kung hindi binuhay muli si Kristo sa mga patay, si Kristo mismo ay isang sinungaling sapagkat paulit-ulit niyang sinabi, no? He will be raised from the dead. Kung hindi nagkatotoo ito, then Jesus, not only us, ay isang sinungaling. If Jesus Christ has not been raised from the dead, no, yun daw Kristyanismo ay nag-collapse o nagmagugo. We misrepresent God and we are proclaiming a lie. Kung yung resurrection daw is hindi totoo, sinasabi ni Apostle Paul, no, we are greatest liar. We are even found to be misrepresenting God. Because daw yung tinetestify natin na Diyos na binuhay ang Panginoon sa Kristo na hindi naman totoong nabuhay mula sa mga patay, kundi siya ay patay at hindi binuhay, then tayo ay mga misrepresenting yung Panginoon, yung Diyos. If there is no resurrection, the apostles of Christ, no, deserve daw po sila na i-treat ng mga hypocrite. At much worse pa, no, nandun daw tayo doon sa kadiliman at doon sa error. Matapos yung 20th century ng pagpapahayag ang mga bagay na nasulat sa Biblia, undoubtedly daw, no, yung tao ay sinungaling kapag ang Panginoon Jesus ay hindi muling nabuhay sa mga patay. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul dito sa mga Corinthians believer. Hindi mo raw maiwasan that if there is no resurrection, no, yung pong reputation nito mga apostol ay mawawala. Mawala yung kanilang mga reputasyon kung ang Panginoong Kristo ay hindi nabuhay mula sa mga patay. At hindi lang po yun. Yung ating mga kasalanan ay walang kapatawaran. There is no forgiveness. Sinasabi ni Apostle Paul that if Jesus isn't alive, then we are still lost. Hellbound. At sa mga oras na ito, doon yung tungo natin sa hell. The heart of the gospel message is the great truth
that Jesus left heaven above, isinilang siya sa birhen, namuhay siya ng walang kasalanan, namatay siya dun sa krus upang pagbayaran yung ating mga kasalanan, no? At hindi lamang po huminto doon. No? Sinasabi po ng Biblia na siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw, no? Para sa ating justification. Romans 4:25. At kung ang Panginoong Yesus ay still dead, then we cannot be justified. And we are still lost sa ating mga kasalanan sa mga oras na ito. Then we still looking for a Redeemer. No? And we are still headed to hell kung ang ating Panginoong Kristo ay still patay. No? If there is no resurrection, then we are still in our sins. Yung daw pong faith natin ay useless at tayo ay still unforgiven sa ating mga kasalanan. If Jesus is still in the tomb and is still dead at siya ay nasa libingan, no, walang kabuluhan yung ating pananampalataya. And if Christ has not been raised, no, yun daw kung ating faith is futile or walang tuturan. At nananahan daw po tayo sa mundo, sa kapanahunan ngayon, where people says, no, wala daw mahalaga. Hindi raw matter kung ano yung pinaniniwalaan mo, as long as sincere yung iyong paniniwala. Yung sabi ng marami. At ito daw pong statement na to ay nagpapakita on how foolish that is, because if Jesus Christ has not been raised from the dead, our faith is useless, it's worthless, at wala pong value. At ang katotohanan, no, the truth of the matter is the only Jesus that is worthy of our faith, if a resurrected Jesus. Yung pong ating pananampalataya ay worthy lang kung si Jesus ay muling nabuhay sa mga matay. It is foolish to place our faith doon po sa iba na nire-regard natin na yung quality ng kanilang buhay, yung kanilang brilliant katalinuhan, o yung kanilang mga turo, no? Or yung quality po ng kanilang buhay, at sila ay still, no, patay, no? Walang katuturan. Yung ating pananampalataya, kung yung ating pananampalataya ay nakalagay sa kanila, no? Dahil sila ay mga matatalino, no? Sila ay tanyag, no? Yung quality ng kanilang buhay ay napakaganda, but still yung ating pananampalataya ay walang kabuluhan kung ang mga ito ay mga patay at hindi muling nabuhay. Isa lang po yung muling nabuhay sa mga. Yung mga nauna sa Old Testament time, nabuhay sila, but namatay. But yung ating Panginoong Kristo, sabi sa ating pasahe, siya ay nabuhay at hindi na muling mamamatay. At isinulat ni Apostle Paul doon sa Ephesians 2 verse 8, no? Ito po yung kabisado niyong verse, no? We are saved by grace through faith. However, if there is no resurrection, resurrected Jesus, faith is useless, and we are still dead in our sins. If Christ is not resurrected Savior, then sin is sovereign.
not yung ating Panginoon. Because hindi siya muling nabuhay mula sa mga patay. And sin wins. No? Salvation is an illusion. Kung hindi nabuhay maguli yung ating Panginoon Jesus. Kung ating Panginoon Jesus physically dead, still yung ating spiritual ay mga patay ko. Sin is still a chain that binds us, a load that burdens us, and a hammer that breaks us. Yung po yung kasalanan kung hindi muling nabuhay yung ating Panginoon sa Kristo. If Christ is not raised, all our sins of the past are still with us. We are still in our sins. So ano pong ibig sabihin ito? No. Granting na merong Diyos. At tayo ay tatayo at harap sa Kanya in the last days at magsusulit sa lahat ng ating mga ginawa. And there is no way of escape. No, yung pong justice with which God will deal po yung ating mga kasalanan. Wala daw pong hiding place, no hope of for mercy, no loving Christ to save. I paid the penalty on your behalf. I've taken your place. I love you and given myself for you. When we stand before God, we will get anything that we deserve for everything evil or thoughts that we have had. Wala po tayong advocate. Walang magsasabi na binayaran ko na yung kasalanan niyo. So, kung gano'n, yung ating mga ginawa ay pagsusulit sa Panginoon ay matatanggap natin yung kaparusahan na nararapat sa ating mga ginawa. But if Christ is nabuhay mula sa mga patay, meron po tayong advocate, meron tayong taga-ako, na tayo ay ninako niya yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Then, doon po sa verse 18 to 19, no future. So, si Paul po ay nag-move beyond this life to consider things of eternal nature. Mula sa buhay na ito, patungo doon sa kabilang buhay. Sinabi po niya sa atin that if Jesus is still dead, then we have no hope for the future at all. At dalawang bagay yung mapapansin po natin dito sa verse 18 at 19. Una po doon sa verse 18, sabi po ni Apostle Paul, our loved ones who have gone before are gone forever. Yung mga nauna na sa atin, na nanampalataya sa ating Panginoon Kristo at pumanaw na, they are gone forever. Because wala na silang hope na ihintay kung hindi nabuhay ng bilang ating Panginoon Kristo. One of the blessing of Christian life is doon sa Kalaman daw, na isang araw ay magkakaroon tayo ng reunion doon sa kalangitan, no? Na minsan yung ating mga mahal na sa buhay na ating kinamisan, sa kanilang pagpanaw, ay muli natin silang mamimit, no? Doon sa piling ng ating Panginoon. However, sinasabi po ni Apostle Paul, kung ang Panginoon sa Kristo ay hindi muling nabuhay sa mga patay, no? Yun daw mga nauna na namatay na.
they are lost forever. Either we are like a dog and go to the grave, or we go to hell to be forever separated from the Lord. There will be no hope. There will be no future to anticipate. Wala tayong hinihintay na pag-asa o future kung hindi nabuhay uli yung ating Panginoon Kristo. If Jesus is still dead, then we might as well live in up-down. No, dito raw, no, sa ating kalalagayan, no, nag-enjoy, and then pagkatapos nun ay wala na. Wala nang inihintay pa doon sa kabilang buhay. At ganun po yung paniniwala ng marami. Kung kaya't hindi nila, ay nire-reject nila, no, ang panawagan ng ating Panginoon. Because sabi nila, wala namang life after death. No? Yung life lang after birth. Kaya lang, even that after birth ay wala rin buhay kapag ikaw ay wala kay Kristo. If there is no body resurrection, no, then our loved ones have perished. Those then who have fallen asleep in Christ also have perished. That was in verse 18 ng ating pasahe. And then Jesus not only provides no hope for those of us who are living, He provides no hope doon sa mga namatay na, nor fallen asleep. They have also perished. They have no existence beyond the grave. Pagdating sa grave, tapos na, kawas. Ganun ang paniniwala ng marami. No, yung pong perish dito, ibig kong sabihin noon ay apolliny. Yung pong ibig sabihin ng apolliny, apolliny, A-P-O-L-L-Y-M-I, ina-address po nito not just physical death, it also address spiritual death, a final death, a sleep from which no one ever wakes up. Hindi ka na magigising, hindi ka na sa kabilang buhay. Eternal eschatological destruction sa atin. And then death still has its esteem. No? Kung ang Panginoon na hindi muling nabuhay mula sa mga patay. The grave still has its victory if Christ is not raised. If Jesus has not been raised from the dead, there is no hope now. And there is no heaven later. Wala kang pag-asa ngayon at walang langit sa hinaharap. Our loved ones are lost and hopelessly so, and someday the same will be true sa atin. And Paul says, those who also have fallen asleep in Christ have perished. All those loved ones who have gone or to be with the Lord, na iniisip natin, na sinasabi ko nga na mamimit natin again, no? Ay hindi na natin sila mamimit. Our children, our parents, yung mga lolo at lola nyo na namatay, no, na kay Kristo, no, ay hindi na natin sila mamimit kung walang pagkabuhay. And then sa verse 19, sabi po dito, no, ito yung nabuksan nung tayo ay nandun sa retreat. No? Ito yung siningit ni Brother Rabil.
Na siya ay ine-evangelize. Sabi po doon, we have lived our lives in vain. So verse 19, Paul is saying that if Jesus did not raise from the dead, the very child of God was wasted her life in living for Jesus. Not only does a dead Jesus kill any hope or life beyond this life, it kills any hope of anything for any meaningful life in this life. If we have put our hope in Christ, for this life only, sa buhay lang na ito, nilagay natin yung ating buhay sa Panginoong Yesus. Sabi sa verse 19, we should be pitied more than anyone. Tayo yung pinaka-kawawa kung sa buhay lang na ito natin inilagay yung ating buhay sa Panginoong Yesus. If for this life only we have hope in Christ, we are of all men most to be pitied, sabi ko in verse 19. Even the present is changed. We have to give up our beautiful dreams and go back to coldness, selfishness, grimness, and darkness. And it is all made worse by the fact that we once thought we had escaped. We once thought we had a hold of something so beautiful and marvelous, that it gave us great joy and peace and glory and blessing. But if there is no resurrection, all this crumble. Lahat ng ito ay gumuho. Our darkness is all the darkness from God. We are all men most to be pitied. Sabi po ng mga pasahe. Sabi po ni Apostle Paul doon sa ating mga nabanggit, yung aming pangangaral ay walang kabuluhan, yung inyong pananampalataya is empty, sabi niya. Yung mga apostol ay mga sinungaling, yung ating mga kasalanan still remain unatoned. Death has triumphed over our loved ones. Life itself is made utterly miserable. At ang tanong, would we like to live like that? Nais ba nating mabuhay na gaya nun? At marami na tao sa kapanahonan natin na nabubuhay na gaya nun. Everyone who does not know the reality of our risen Lord has to live every day of his life on the basis of that. Nabubuhay siya doon sa mga ganun basis. Mga basis na yung pananampalataya mo ay walang kabuluhan, yung mga kasalanan mo still remain unatoned. Yung loved ones mo ay wala ng pag-asa pa, at yung buhay mo made utterly miserable. Marami daw mga tao sa kapanahunan natin ngayon na nabubuhay sa ganong basis. That is why the world seeks so desperately to try to find some anesthetic o pangpamanhid, that will dull or opine yung pain of an empty, aching heart. That is why people keep trying to get caught up in a continual round of noise and action
that will not let them think about life because they cannot stand without life without these things. Salamat sa Panginoon. At hindi lamang natapos yung pasahe ni Paul doon sa verse 19. Thank God. At merong verse 20. Because Christ was raised from the dead, death has been destroyed. Yung if statement doon sa 12 to 19 ay kinounter po ng verse 20. But in fact, sabi mo nung verse 20, no? Christ has been raised from the dead. Sa mga naunang sinabi ni Paul, kung siya ay hindi muling nabuhay, if, walang pag-asa, no? But pagdating sa verse 20, but in fact, sa katunayan, no? Si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Yung pong, but in fact, ano po yung mensahe ng it is the truth. But that the truth is, but as it is, sabi niya, Paul's way of emphasizing that he is about to introduce some extremely important affirmation that are absolutely true. But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. For as by a man came death, by a man has came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. Amen. Di po ba napakagandang balita? But in fact, Christ has been raised from the dead. Sabi po sa verse 20. For a transformation dito po sa verse 20. The most fundamental fact of our life, of our history, of the world, is the resurrection of Jesus. When you confront the glorious fact that Jesus rose from the dead, it answers po yung lahat ng pag-aalinlangan. It means that we can also rise na kasama ng ating Panginoon. All the unfulfilled desire ng ating buhay. Kung ikaw ay ganito yung kalalagayan mo ngayon, no? At matapos yung buhay mo sa buhay na ito, ganun pa rin yung kalalagayan mo. Subalit kung ikaw ay nasa Panginoon sa Kristo, no? On the other phase of your life, ay ma-enjoy mo yung hindi mo na-enjoy sa buhay na ito. All the unfulfilled desire of our life can be satisfied in a glorious new body, fitted to make life more real than we ever dreamed it could be. What a hope this is. Then, nandun po yung a blessed assurance. Yung parang wala pumasok yung ating title. At mag-hope ka sa tayo. A blessed assurance. Paul stated for the record the thrilling fact that Jesus did indeed rise from the dead. He lives just like the Bible says he does. No? The story penned by the Gospels written aren't just the ranting of the deluded man, but are in fact the truth of God and the means of salvation for lost souls. When the angels told
na manganganak yung isang babae, no? Na ang pangalan ay ng Jesus. No? So, bini-witness po niya ang katotohanan that Jesus lives. No? He lives. Sabi po ng awit, He lives. No? Now, because He lives, all of those negative na mga sinabi ko po nung nauna, ay napalitan ng positive. He lives, sabi mo ng awit. At alam ko, sabi niya yun. No? And because He lives, sabi niya po yung awit niya, hindi ko na-awitin. You see, before the first ray of sunshine ever broke the darkness of that Sunday morning, no? Ay higit 2,000 ng taon ang nakararaan, God had already stretched for His hand and had called the sun to come forth from the grave. Para bang nung binuhay ni Jesus si Lazaro, come out, at siya po ay lumabas. So, nag-send daw po ng angels ng God the Father upang igulong yung bato. Hindi para makalabas ang Panginoon sa Kristo, pagkat wala na siya ron. Kundi parang upang ikaw at ako ay pumasok at ma-witness na si Jesus ay wala doon sa libing. Yes, Jesus lives. And now, yung pong ating mga negatives ay napalitan na ng positive. Siya ay nabubuhay, kung kaya nga meron tayong foundation which is fear. Our foundation now is fear. Kanina wala tayong foundation. Dahil muling nabuhay ang Panginoong Yesus mula sa mga patay, our foundation is firm. The bedrock doctrine of our faith is true. Jesus lives and Christianity stand as the only valid means thereby a lost sinner can reach the God of heaven. Hindi lamang po na yung ating foundation is firm, yung ating pananampalataya is genuine. Kanina ay walang kabuluhan. But ngayon, our faith is genuine because Christ has risen from the dead. Our preaching has power. Our faith is real and our witness is true. Totoo na ngayon yung ating mga ipapahayag. Jesus lives and we stand vindicated in our faith and in our claims concerning Him. Hindi na waste of time yung ating pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. It is not an exercise in vanity to believe in the one who called Jesus. He lives, and because He lives, our faith lives also. At hindi lamang po yun. No? Na yung ating foundation is firm, yung ating pananampalataya is genuine, our forgiveness is accomplished. Because He lives, we are no longer lost in sin, but we have been delivered by His blood and have been justified by His life. Now all our sins have been washed away as far as the east is from the west. We have been forgiven and we have been redeemed because Christ is risen from the dead. Not only that, our future is secure. Our loved ones who died in faith live on and wait our arrival in glory.
No, gusto niyo po ba silang makita na? Kasi meron na tayong secure future. No? Yung ating mga mahal sa buhay na nauna na ron, na naghihintay sa atin. Ang tanong, gusto niyo na po ba silang makita na muli? Mukhang ayaw pa. Wala pa daw ipon. Hindi mo pwede umuwi. Walang baon. Our loved ones who died in faith live on and await our arrival in glory. No? There is a heavenly homes awaiting all of God's children on the other side. In this life, we can enjoy the victory. But in the life to come, we can enjoy the presence of the one who died in our place on the cross. Amen. Yes, negative have become positive. But despair has also been changed into hope for all men who receive Jesus and trust Him by faith. Amen. And then nagpatuloy po dun sa ating text, no? Yung batong called dun sa first fruit. Dun po sa Old Testament, the first fruit were offered to the Lord. Kung mababasa nyo dun sa Exodus 23:19, Leviticus 23:10, Deuteronomy 18:4, and 26:10, they were the first installment of the harvest. Yung pong first fruit. No? Yung pong idea is the same. Christ's resurrection certifies that dead believers will be raised later. Siya po yun yung nauna at tayo na yung susunod. Gusto niyo bang sumunod na? Ayaw pa rin, ano? Ayaw pa rin eh. Sabi ni Paul, no? To live, amen? To live is Christ, and to die is gain. Ayaw niyo ba ng gain? No? Sabi po dun sa 1 Thessalonica 4:13 to 18. No? 1 Thessalonica 14 to 18. No, kailangan mong babasa. Kahit matapos na tayo. Mga kapatid, ibig namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay. Na hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulam at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng aral rito. Yan po yung Thessalonians 4:13 to 18. At yung argument po ni Paul
ay parallel din dun sa argument niya diyon sa Romans 5:12 to 21. Yung kanyang sinulat dito sa Thessalonica. At ganito naman po yung sinasabi sa Romans 5:12 to 21. Ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanglibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan, ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses, ngunit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob ng dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinuga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kanila ay maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at ipinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay kay laki ng kahigtan ng pagbabalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ng kasalanan ng isang tao, ang pagkatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran sa buhay ng lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, ngayon din naman marami ang napawalang sala sa pagsunod sa isang tao. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang paglabag. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya't nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagwawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus is the new and better second Adam, who overcomes sins and death brought into the world by the first Adam. So ito daw po ay malaking comfort sa mga Corinthians believer, no? Who had seen many loved ones precede them in death. Jesus is the first fruit of who have fallen asleep.
Yung pong muling pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo, hindi lamang confirmation of His identity, it confirms our identification with Him. At dinodros po ni Apostle Paul, doon po practice dun sa Old Testament, the first fruit or the first harvest that came will be given to the Lord, guaranteeing a future harvest to come. Because Christ was raised from the dead, we will be raised from the dead also. So Jesus is not only the first fruit, He is the last Adam. The first Adam brought death, the second Adam brought life. The first Adam brought sin, the last Adam brought salvation. The first Adam caused separation between humanity and God. The last Adam brought reconciliation between humanity and God. This glorious reality and hope is only true to those who are in Christ. Ang katotohanan daw yun ay tunay lang dun sa mga lakay Kristo. Because these are the only one who will be resurrected to eternal life. So kung ating Panginoon Kristo ay binuhay na muli, tayo din naman na nananampalataya sa Kanya ay mabubuhay na muli sa huling araw. At pagkatapos ni Paul na in example yung agriculture dahil dun sa first fruit ng harvest, nagpatuloy siya sa 23 hanggang sa mga sumunod na verses, no? Inad niya yung military analogy dun sa agricultural analogy. At yan po ay hindi natin mapapag-aralan sa mga susunod dahil magpapatuloy tayo sa class. So, kung gusto nyo malaman, ay basahin nyo yung karugtong ng ating basahin. So in conclusion, nakahinga na. Ang pinakahihintay ng lahat. Because Jesus lives, all the things Paul mentioned are not true. No? Yung mga sinabi ni Apostle Paul sa 12 to 19 ay walang katotohanan. Because Jesus is alive. Jesus is risen. Our preaching is not a waste of time. No? No? Kanina pa ako nagsasalita rito. Kung hindi muling nabuhay ang Panginoon sa Kristo, waste of time yung aking ginawa. No? At ang inyong pananampalataya, no, ay hindi nasayang, no? Hindi genuine. No? Hindi tayo mga sinungaling kapag ating inihayag ang kagandahang loob ng Diyos tungkol sa ating Panginoon Kristo. Yung ating mga mahal sa buhay na mauna ng pumanaw, no, na nasa piling na ng Panginoon, ay muli nating makakapiling. We are not to be defeated, but to be envied by all who see us live the new life and hear our message of salvation through the shed blood of Jesus and His antidote. Purihin ang Panginoon, no? These things is real. At tayo po ay nagagalak sapagkat alam natin na ang Panginoong Jesus ay nasa ating mga puso sa mga oras dito. Kakarinig man tayo ng mga pasahe mula sa Biblia,
no? Na magkukonvince sa atin, no? At mga magsasalita, mga believers, mga preacher na ating maririnig ay mayroon ng kahulugan, kalagahan. Because ang ating Panginoon ay hindi na natiling patay. No? Hindi siya muling nagawa. At ako'y naniniwala na siya ay nabubuhay ngayon sa atin. No? At siya ay na-meet niya yung ating mga personal na buhay. At hindi natin makakalimutan yung araw na kung saan ay naganap ng isang kaganapan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Because He lives and because He met us, nandun po yung kagalakan at katapangan na ating ipahayag ang mabuting balita, no? Na kung saan ito yung tuluman sa atin ng ating Panginoon. Ang katanungan, si Kristo ba ay nasa iyong buhay na? Ang buhay na Kristo ba ay nasa iyong puso? Siya ay nananawagan at ang sino man lumapit ay hindi niya itataboy. Sabi ng isang kwento, marami daw mga professor, maraming mga tao na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Actually daw sila yung mga kaawa-awa. Christ is not dead. The Antidote says so, the Bible says so, and Jesus says so, and it is so. That is the true story of the whole world. Believe it, proclaim it, live in it, in its hope. No? Let's celebrate yung muling pagkabuhay ng ating Let's pray. Tunay ang Diyos, nanang po yung kagalakan sa aming mga puso at yung blessed assurance, Panginoon, that after this life, we have that life sa piling mo. Salamat sa mga katotohanan na aming narinig, Panginoon. Tunay na ang aming Panginoon Kristo ay nabuhay mula sa pagkatay. Yung aming pananampalataya ay hindi walang kabuluhan. Yung mga mensahe mo na aming narinig, nabasa, at aming pinoproclaim ay tunay na katotohanan, Panginoon, sapagkat muling nabuhay ang Diyos na aming ipinahayag. Maraming salamat, O God, sa mga katotohanan, Panginoon, na aming narinig. And because you live, O God, He also will live forever sa iyong piling. Lord, salamat po, O God, sa iyong mensahe sa hapon. Dalangin po namin, O Diyos, sa mga wala pang tamang nagasusin, o yung wala pang Kristo sa mga buhay sa mga oras nito. Patuloy kang nananawagan sa kanila, Panginoon. Pagkat yung aming mga karalang patungkol sa iyo, Diyos, yung aming pag-asa, yung aming secure future, ay doon lamang, Panginoon, sa mga tao na may kaugnayan sa aming Panginoon. Lord, patuloy mo silang ipuin. Patuloy mo silang pilusin, Panginoon. Buksan mo yung kanilang mga puso, yung kanilang mga spiritual eyes.
Ilusin mo sila sa pangunan ng Holy Spirit, O God. Lead them to faith. Give them hold to Jesus, Panginoon. Upang sila din naman, Diyos, itanggapin nila, O God, yung kaligtasan at mula sa aming Panginoon Kristo at magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan. At kami, Lord, na may mga pananampalataya na sa iyong mga Lord, continue pray, O God, ang tulong ng iyong mga Spirit. Patuloy po kami, O God, sa paghahayag ng mga katotohanan ito. Ang abot, Panginoon, yung mga taong wala pang tamang relasyon sa iyo, na siyang kalaman po sa amin, Panginoon, na kami maging buhay na witness from Judea, from Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the ends of the world. Lord, help us, Panginoon, maihayag ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahan, Lord, Panginoon. Salamat, Panginoon, muli sa araw na ito. Puspos kami ng kagalakan, puspos ng pag-asa, Panginoon, because our Lord, because Jesus ay nabuhay ng muli mula sa mga patay. Lord, we give you praise, we give you thanks, O God. Thank you, O Lord, this is our prayer. In His mighty name, amen. Amen. So, gawin natin yung benediction. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalulatian. Sa ating Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula panoon, una, ngayon at magpakailanman.